requires big risk. Ika nga ni Bill Gates. Ito ang mga salitang pinanghawakan ng bawat entrepreneur. Ano nga ba ang sikreto sa likod ng kanilang tagumpay? Sino nga ba ang taong nasa likod na ipinagmamalaki ng produkto ng mga tagigenyo? Kilalanin natin ang isang tao na naging matagumpay sa larangan ng pagninegosyo. Ito ang The Original Tipas Hopya! Narito po tayo ngayon para interviewin ang anak ng sikat na may-ari na ipinagmamalaki ng lungsod na Taguig, ang Tipas Hopya, na si Miss Paula Patricia Santa Ana. Magandang araw po sa inyo, Miss Paula. Ayan, bali po ma'am, sisimulan po natin ang ating katanungan. Paano po ba nagsimula ang business niyong Tipas Hopya? But how it started, actually yung lola ko kasi talaga yung oo. By then, yung namana na lang ng mom. We started like 1953 or 1960, mga ganun. So, yun, ongoing pa rin. So namanan nyo na po yung negosyong to. Paano nyo po na-adapt yung pagiging negosyante? Simula po ba pagkabata nyo, mahilig na kayo talaga magnegosyo? With my mom, I think she embraced it naman. At first, syempre, you have to adopt, you have to give up certain things. Hindi naman totally give up, but then, lesson na yung time mo, like, to go on with your... It's a big deal kung binigay na nga sa'yo, and then, hindi mo naman give up. And ma'am, what do you think is the edge of your business? Number one product is the Hopya. So, the edge is yung flavor niya. Yung trademark flavor niya, hindi yan nagbabago. Nung simula po kayo sa negosyong to, nag-conduct po ba kayo ng plans or research? Paano po ito nakakatulong? No plan talaga. But then, as it goes, as years go by, ang nangyari is, my mom, she would think of, like, kunwari, may possibility, like, this kind of print, pwede siya i-market sa labas, or sa mga palengke, gano'n. So, tumigil to a point na talagang, sige, gawin yan, and then, ilabas yan, gano'n. Tapos, so far, okay naman. Basta okay yung feedback ng mga customers. Yun din yung gagawin namin. And then, with that, biglang meron yung naging partnership with USD and BPI. Ay ma'am, so paano po ba naging matatagang yung negosyo at ano po ba ng mga bagay na nagpapamotivate po? So, on how we survived, like, we also had yung price sa Hopya kasi with that, hindi naman namin kaya i-shoulder yung taas ng raw materials, ng gas, yung mga factors na yun. So, that's what we do. We send out letters to the customers na possible price increase, ganyan. Para makapag-prepare din sila. Ayan ma'am, how will you convert your weaknesses and threats to the strengths and to open another opportunity for your business? That, like, threats and, we don't really get affected by like competitions or stress, gano'n. Kasi we don't let it get into us. Yung mga bagay na yan, it's like, okay, ganyan talaga eh. So, what we do now is to improve. So, sa negosyo po, hindi naman natin makaligtan na makagawa ng mga maling desisyon. So, nagkaroon na po ba kayo ng mga regrets sa mga desisyon? Regrets, kahit i-regret mo kasi hindi na yung babalik eh. So, now, we just think positive. Yan lang. Kaya nga, yung mga negative vibes and yung mga, like, negative thoughts, hindi talaga na namin yun. Kasi yung mommy ko kasi, hindi siya talaga yung parang emotional na parang, uy, sila yung may Hopya na ganyan. Hindi yung masarap yung Hopya ganyan. She wouldn't feel bad. Like, parang, as long as you know that hindi talaga siya ma-affect. So, sa mga narating po ninyo ngayon, may mga, ano po yung mga natutunang values and lessons niyo po? Values is, to work hard, to be responsible. Patience lang din. Like, syempre, for those who wait, God blesses them, diba? So, kami, ganun, very, lang kami, patient lang kami with whatever. What are you most passionate about now? Passionate about, right now, I am trying my best to make products na, pwedeng event. And for the last question, ano po nung piece of advice na maibibigay nyo dun po sa mga tao na kung saan natatakot na pumasok sa anumang uri ng The negosyo? number one factor is yung budget din naman ng market mo. Yun yung number one. Kasi kung medyo mahal, people would always go sa cheaper one. Patient, tapos know your market.
paghihirap ay may kaakibat ng tagumpay. Sipag, determinasyon at pananalig sa Diyos. Ang naging puhunan ng bawat negosyante ng tagumpay. Marahil ang si Pashopia na yata ang produktong makapaglalarawan sa Taguig. Sa likod ng pangalan ay may nagtatagong sikreto. Sa likod ng negosyo ay may nagtatagong kwento. Ako nga po pala si J.R. Nevarez. At ako naman po si Melissa Redovan. At ito ang Face Off with a Filipino Entrepreneur.